marami nating mahal na mga OFW. Diba? Baka mamaya magkaso ka pa, Bong Suntay. Aba, kapal naman ang mukha mo. Grabe ang ginawa mong pambabastos dun kay Ann Curtis. Natural talaga na ang isang ina ay talagang sasagutin yan. Ipaglalaban niya ang kanyang anak dahil nabastos. Di ba po? Yun ang unfair no? Unfair dito sa mga batas-batas natin. Mambastos ka, hindi ka maliligwak. Pero kung ipaglalaban mo anak mo, baka ikaw pa maligwak. Ganun po ka-unfair. Etong mga ganitong sitwasyon. Diba? Kaya parang dating, kapag binastos ang anak mo, manahimik ka na lang kaysa makakasuhan ka. Parang ganun no? Hindi. Si Kulaong na lang, Ate Babes, kasi kabayo si Kulaong Armel Guevara, mana sa amo. Okay, hindi siya professional. Nasa hearing siya, dapat acto siyang professional. Yun nga Hindi nga po siya professional talaga. Kay Ate Ira, meron tayong bawal bastos law na nagbabawal sa sino man to make unwelcome sexual remarks online or in public space directed at another person. Yun nga ang nababasa ko. Wala talagang etong si Bong Suntay nag-init ang katawan sa hearing. Si Ann Curtis ay isang Filipino-Australian actress, model, and singer na sumikat rin bilang isang television host sa programang It's Showtime. Meron itong 4.6 million followers sa TikTok, 19M followers sa FB at 21 million followers sa Instagram. Dahil sa pangyayari, nagawang humingi ng tawad ni Kong Suntay. Gaya sinabi ko kaya that analogy was not meant maliciously. It was an analogy based dun sa konteksto nung pagdinig dito. It may have been in bad taste for some. I apologize kung meron tayong mga sensitivities na tinamaan, but that was not the intention. The intention was to make a point na usually, oftentimes, statements are taken out of context and conclusions are made. Yun yung unang punto. Ang pangalawang punto ko, desires and imagination cannot be made an impeachable offense pagdating dito sa impeachment proceeding. Parang kasi kailangan ng overt act Desires and imagination is also not a criminal offense. Yun yung analogy doon In fact, ulitin ko, it was a fictitious situation. Hindi ko pa nga nakikita si Ann in person, napanood ko lang siya. Wala daw malis ito para sa kanya. Ulol! Imaginein mo yun. Hindi pa daw niya nakikita si Ann Curtis. Bakit mo sinasabi yan? Di ba? Bakit mo pinagnanasaan yung actress? Wala daw malis doon. May malis nga Kung ano-ano nga ka mo, sinabi mo na pwede mong gawin o magagawa mo. Doon pala may malis Gago, wala na to. Nagbigay pa umanhin ang asawa ni Kong. Parang pangit lang yung may mga salita ni pangalan nito, si Tokmol. Sila Kastama, parang siya, pangit. Suntay na si Sheila Guevara. Ito mga kahombre ko, yung pinaka magandang nangyari sa sitwasyon na to kasi isang babae rin at naghingi ng pasensya para lang maibsan na nung asawa niyang kongresista yung kanyang pinagdaanan dahil sa kamalian niya big time. Yun talaga mga kahombre ko, napakamali talaga nito. Sobrang mali. Kasi tandaan nyo, tayo ay taxpayers. So, tayo ang nagpapasahod sa mga tao na nakaupong yan. Kaya hindi dapat din tayo natatakot o matatakot na ilabas ang ating mga saloobin, mga kahombre ko, kasi kasama na ho yan sa kanilang serbisyo. I don't need... Diba? Etong mga taga-Port District ng Quezon City, dapat po sa susunod na eleksyon, maging matalino na po kayo.
kung ganito po ang inyong kongresista na nambabastos po ng mga kababaihan, na nambabastos ng isang artista na hindi pa man lang pala niya nakikita ng personal, i-ano niyo na po yan. Huwag niyo na pong iboto yan sa susunod. Kasi, pag binoto niyo po yan, baka mamaya, dyan sa lugar niyo na yan mambastos. Yun nga, hindi niya kaya nakikita pa hindi pa niya nakikilala, binabastos niya na, kayo pa kaya mga constituents niya, hindi niya bastusin. Need the government's assistance para mabuhay ng normal. Ang tumanggap ng kritisismo. Lalo na, in this case, sobrang malaking kalokohan na manggagaling mismo sa isang kongresista itong gantong klase ng salita. Bastos kayo! Wala kayong modo! Ngunit, ito ho, Sino bang, yun, matanda yun, Hindi rin bagay dito, parang, pangit yung reaction. ang paumanhin ni Sheila Guevara. I want to be unequivocally clear. My children and I do not agree with, and we do not condone the analogy made by Bong. The news circulating that I laughed and therefore approved of what was said is false. And I will not allow that narrative to stand unchallenged. To Ann Curtis and her family, I am deeply sorry. No woman should ever be spoken about that way. And I understand if words alone feel insufficient. Please know that my heart goes out to you and I stand with you. Tapos, yung mga bobong DDS, kampe kay Bong Suntay. Itong ang asawa ni Bong Suntay, kinakampihan si Ann Curtis. Ngayon, pati si Jasmine Curtis, na kapatid ni Ann Curtis, tinatarantado na rin ng mga DDS. Tinatarantado ni Sas. Sabi ni Sas kay Jasmine Curtis, kung ang trabaho mo daw ay mangakit ng mga kalalakihan, huwag ka daw magagalit pag nababastos. Sus Mariosep. Imagine niyo pa, kinakampihan nila, kabastusan, kalibugan ni Bong Suntay, itong mga DDS na to. Bakit? Normal na sa kanila yung mga ganyang kabastusan. Panahon pa lang ni Digong. Sanay na sila sa kabastusan. Idagdag mo pa dyan, si Kibuloy, gabi-gabi nang bubulog ng kanya mga pastoral. Diba? Kaya sanay sila sa kabastusan. Every woman, regardless of who she is, whose wife or daughter she may be, or whatever her background, deserves to be treated with dignity and respect. That is a value I hold deeply and will never compromise on. I also make this appeal with all sincerity. Please leave me and my children out of this. We are not public figures. My children are children. No mother should have to watch her children be targeted and harassed for something they had no part in. I humbly ask the public and the media to respect the boundary. Thank you. Kita mo? Nakakalungkot lang na pati anak at asawa ni Bong Suntay nadamay sa kanyang katarantaduhan. Wala ibang dapat sisihin dito kundi si Bong Suntay. Tarantado Bugok Kongresista ka, ganyan ka magsalita. Diba? Doon naman sa mga mambabash kay Bong Suntay, hindi ako agree na pati yung asawa at anak, kanilang pagsasalitaan. Katulad ko, ako, kay Bong Suntay lang ako. Hindi ko idadamay yung asawa at anak. At nakakadurog ng damdamin, ng puso, na malaman na kahit yung asawa ni Bong Suntay hindi natutuwa dito sa ginawa ng kanyang asawa. Diba? Mabait yung asawa ni Bong Suntay. Thank you. Tama din to mga kahombre ko kasi in the end, hindi ho public figure yung asawa ni congressman at yung mga anak nila. Ngunit, obviously, nadadamay din sila dahil na-drag sila sa sitwasyon na ito nang naging komento na yon ng asawa niya, mga kahombre ko, kay Ann Curtis, kasi sobrang pangit talaga ng kinalabasan nung thought niya na yon, no? So, it's tough, mga kahombre ko, no? Sobrang hirap po nito na i-clarify, no? Sobrang pangit, and actually wala kang lusot dito. Tinry naman ni congressman na lumusot, ngunit hindi ho ito
nakalusot sa social media. Talagang napakatindihong kahihiyan kasi nito, no? Nagkaroon ng isang post si Ann Curtis sa kanyang IG account ukol sa pagkadawit ng kanyang pangalan sa pahayag ni Bong Suntay. Hi! It took me a while to speak up. I was focused on what mattered most, being reunited with my family who were stranded in the Middle East and getting home safely. I am home now, and I am ready to say what needs to be said, not for revenge or drama, but because remaining silent would be wrong for me and for every woman watching. By now, many of you have heard the remarks made by Mr. Bong Suntay. A vulgar sexualized analogy. My name is disgustingly used without my consent, in the wrong context, and more importantly, without an ounce of respect. My initial reaction was one of shock. I was hurt, disturbed by how perverted it was, and angry. But now my thoughts are clear. What happened to me isn't rare. It happens to women every day in offices, in group chats, in rooms where men think no one is listening, or worse, in rooms where they know everyone is and simply don't care. What made this incident different is that it came from someone holding public office. Oh my God. Mr. Suntay, I won't spend much time on you. Not because what you did was small, but because this was never really about you. Since you used me as an example, let me use you as one too. You've become the poster boy of something much bigger, a culture that still thinks it's acceptable to talk about women this way. Worse, one that tolerates it from our leaders. As they say, misogyny dressed up as a joke is still misogyny. You hold a seat paid for by taxpayers. Women are taxpayers. I am a taxpayer. We are not props in your commentary. Mga kahombre ko, si Ann Curtis po ay isa sa mga pinakamataas ho, no, na nagbabayad sa BIR. And nasa ano ho yan? It's everywhere, mga kahombre ko. So makikita nyo yan, no? Napaka-crazy lang, no, na si Ann Curtis yung isa sa mga biggest taxpayers sa bansang ito, and yet siya'y nadamay pa dito without doing anything. So, crazy ho ito, mga kahombre ko. I do not accept your non-apology, but I also will not carry this as personal wound. Oh, so, yun naman. Mas okay naman, mga kahombre ko, kasi hindi naman daw niya ito i-take as super personal, ano? I do, however, accept your wife's apology because as a wife and a mother myself, I know exactly what she must be feeling. That particular kind of embarrassment, yes. And that helplessness, that quiet grief of watching someone choose so poorly in public. To her and to your children, this is not your shame. Please know that, and I hope everyone reading this extends them the same grace. They did nothing wrong and they deserve to be left out of it entirely. Ayun, tama naman. So ngayon, mga kahombre ko, hindi ko na ito babasahin lahat, no? Kasi in the end, basahin nyo na lang yung kay Ann Curtis. Pero basically, ang sinasabi niya is sa dulo, no? I will be seeking legal advice and will consider all my options looking forward. So, kung meron silang makita na talagang totoong malis, kahit thoughts lang yon, babanatan talaga ni Ann Curtis, ang congressman na ito, at talagang kakasuhan niya. So, it will be crazy, mga kahombre ko. At pinupush din ho ni Ann Curtis na hindi ito sana, mga kahombre ko, palagpasin ng Committee of Ethics. Sinasabi niya rin yun dito, dapat daw sana tutukan itong kalokohan na ito para naman managot ang mga dapat managot, lalong-lalo na at Women's Month, itong month na kinakaharap natin, mga kahombre ko. So, yun lang. So, sana, mga kahombre ko, medyo nagkaroon tayo ng leksyon dito. At ako naman, mga kahombre ko, lagi ko naman pinaglalaban, no? Ang mga single mom, no? Kasi talagang naiinis ako, no? Pagka ganun. Kasi parang sa ibang mga influencers, no? Nawawalan ng halaga yung mga babaeng single mom. Minsan meron pang nakakakita dyan, no, na ang mga single mom parang tatapunin ng mga babae. At naiinis ako sa part na yon. Alam nyo naman, kung nanonood kayo dito sa akin, alam nyo na
maybe 2 years ko na itong pinaglalaban sa social media. Anyway, and ito ho ang mga comments. And if everyone is wondering why Women's Month still matters, this is exactly why. Bars. A man's lack of discipline should never become a woman's responsibility. Self-control and respect should be basic. It's about time someone said it out loud. Thank you, Anne, for speaking up for every Filipina who has ever felt disrespected but stayed silent. Your courage is helping a break culture of normalization. So yun lang mga kahombre ko, no? Ano nga ho bang masasabi nyo sa naging komento na ito ni Ann Curtis? This is crazy mga kahombre ko. Ngunit, tama lang din, no? Na ito bigyan ng pansin ng publiko kasi tandaan nyo mga kahombre ko, lahat ho tayo galing sa mga babae. So, it is very important na ating bigyan ng respeto habang buhay ang mga babae, and I will forever think this way. Kaya nga sa amin, kunwari, ng asawa ko, para sa akin, hindi ako naniniwala na yung lalaki dapat yung nagdidesisyon at maging sunod-sunuran lang ang asawa ko sa akin. No. I think the best way ay magka-level lang kami para na ilalabas niya ang kanyang potensyal at na ilalabas ko din ang aking potensyal. And at the same time, parehas kaming umaangat sa buhay. Ganyan ako mga kahombre ko. Anyway, respeto sa mga babae at lalo-lalo na sa mga single mom, sa mga single parent dyan. Galingan nyo pa, one love with fucking vibes. Diba? Yan ang maganda diyan sa punto ni MG na yan. Ang mga kababaihan po talaga dapat talaga nire-respeto. Ate May, respect all women always and always. Diba? Yan po ang dapat talaga na gawin ng kahit sino. Alam nyo ba kung ano ang kung ano ang mga pinakamatinding sakit na mararanasan ng isang tao? Yung sunugin siya ng buhay at pangalawa ay yung panganganak. Ang pinakamasakit yung masunog ang buhay, pangalawa yung panganganak. Yung panganganak na yon, sino nakakaranas nun? Kababaihan. Kaya nga po ang mga kababaihan dapat minamahal, nirerespeto dahil tayo po ay galing sa babae. Ang mga nanay natin babae. Diba? Ang ating pong mga siyempre, ang ating mga asawa ay babae. Re-respeto mo dapat yan. Hindi katulad ito, nung kahapon, diba, topic natin, si Boy Hilot. Kung pagsalitaan yung kanyang asawa, palamunin, pinapalamon lang kita. Sabing ganon. Diyos ko day, hindi ko kinaya. Andun pa yung mga bata, yung mga anak, sa gilid. Diba? Tama yung sinabi ni Ann Curtis, misogyny dress up as a joke is still a misogyny. Alam niyo si Kulaong, walang galang sa babae yan. Wala nang galang sa nanay niya. Di ba pinagmumumura nga niya nanay niya? Kaya ano pa ba aasahan natin sa isang Kulaong? Di ba? Ano pa ba ang aasahan natin sa isang Norman Gusgusen? Nanay nga minumure. Ano pa aasahan natin na paggalang dyan, na matatanggap ng mga kababaihan dyan, na paggalang? Wala. Naalala nyo yun? Meron siya isang live dyan. May nag-comment. Sabi, mukha kang bagong ligo Mukhang ang ganda-ganda mo. Tapos, gumaganon pa si Kulaong. Akala mo, ang cute-cute niya pag ginagawa niya yun. Hindi niya alam, mukha siyang nakakatakot na impacto. Kaya alam nyo, si Kulaong at si Kulaong 2.0, parehas yun na mga walang galang sa kababaihan.
Si Nengganda yun. Oo nga, yun nga. Nengganda. Oo nga, tama. Hmm. Hello po, sa hindi mabasang pangalan. Ayan, hello po. JC Morante, nice one. Mac, Ate May, we have the right to be treated with dignity and respect. No one can humiliate and verbally abuse us. Tama po. Ate Ira, ayan, nandiyan ba si Kenkel? May pinaglalaban si Kenkel kanina eh. Nako, nandiyan si Joy to the World. Okay. Nako, eto, may bobo nag-comment. Anong walang lusot si Sara? Na-clear na nga sa COA. Bobo, hindi lang sinabing clear na sa COA. Unmodified lang yun. Tanga. Hindi yun ang hindi yun ang ibig sabihin, no? Pare palibasa, mga bobo kayo eh. Nako. Palibasa, bobo kayong mga DDS kayo. Kaya sinusuportahan nyo yung manyakol. Sinusuportahan nyo yung mga manyakis. Okay, anti-bugok. Normal na lang, manyak sa DDS. Yung asawa o anak nga nila gusto ibigay kay Duterte, maging masaya lang. Si Pulong, huling-huli sa bar. 1K lang binayad. Ayun, oo, totoo nga. Diba? Muntik pang ang ano eh. Muntik pang gurgurin nga yung bugaw eh. Bakit nung una, sabi niya, nakita niya, ganda daw sa personal. Iba na ngayon. Yun nga eh. Hindi natin malaman dito kay, kay Suntay. Bong Suntay. Kuya Elmer, Balilo, Mighty Kid, ayan, hello po. Ate Trigger Woman, binabastos ka na, di ka pa magagalit? What the hell? Yun nga eh. Inggit lang si Sas. Oo nga po. Kasi si Sas walang pepe. Konsyano Kanante, kala mo may alam unggoy na to. Ay, mas may alam talaga ako. Kasi di ako sumusuporta sa karton. Mas matalino talaga ako sa inyo. Kung unggoy ako, mas unggoy ka. Ganun lang yun. Nanay pala nila Kastama, Ate JB Ray. Hindi bagay eh, no? Hindi bagay doon sa topic kasi women's, medyo seryoso para sa mga kababaihan yung topic. Mukha siya nakapugang rapist na biglang pumasok sa bahay ng may bahay, sabi ni Ate May Alcantara. Ate Dea Balahadia, dapat mga ganyan lalaking walang galang sa babae, pinapatuli buwan-buwan. Sakit naman nun. Kuya Gary Cabao, meron nga kanina, pinaglalaban si Boss Kel. Ate Ira, si Duterte nga, ginagawa pang joke ang, opo, nangahalik pa ng OFW sa Japan. May asawa pala yung babae. Karton, di ba? Makoy Kargado. Epidemic, ayan, mga engot lang na suporta sa karton. Tama po. Yun. So ako po magpapaalam na sa inyo ha. At kakain tayo ng hapunan muna para mamaya sa kulaong time meron tayong lakas. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa aking live na ito. Kakain po muna ako ng hapunan. Ano ba ulam? Lumpiang Shanghai, pritong itlog. Tapos may tira kami kanina chicken wings. Yun ang ulam namin. Kakain po muna ako nagugutom na ako eh. Okay, Mikey TV. Shoutout po Mac from Germany. Diretso na ba tayo? Ay, hindi pa. Mamaya pa yun, kuya, mga 11 siguro. Kakain muna ako. Kelken, ba't nadamay ako dyan? Busy ako, work mode. Nananahimik, dinadamay nyo. Ate May, dapat yung mga, tinatali sa plaza at okay. Oo. Ano yan? Ipaano sa, tawag dito, sa sawa. Thank you din Kenkel, Kuya Elmer, thank you po. Ate na hindi mga mabasa pangalan, always ingat Mac o ate o kuya, salamat po. So maraming salamat po ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo, Momo Chup Chup, love you, God bless us all, Pilipinas, God first.